Lactopapi ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, ambal nga pagkaan nindot. Takta, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Galing na. Mag-Lactopapi na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kahapi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lactopapi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lactopapi, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa Lactopapi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lactopapi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lactopapi tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lactopapi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopapi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Patuntag na sa Bantay Radio Cebu ug sa Tibok Pilipinas, alas 8:10 sa kabuntagon.
Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mga ikalamayang buntag, mga kabantay, good morning. Welcome sa atong tulumanon Newsline. Dining adlaw nga Huwebes, petsa 18 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Sa dili pa kumupadayon sa unahan mga higala pagtuki sa nagkalain-laing mga balita o mga issues. Gusto kong mangayo og pasensya ninyo. Pasensya ninyo kaayo kay napawang tas kahanginan kagani hawa na ito mapabati ang tulumanon sa mga balita. Uban ni Ramsa, ni Konsehal Ramir sa Lunoy, tungod sa mga kakulian nga teknikal. Nga itong signal sa internet, ilabi na sa atong platform nga gigamit sa Facebook Live, mo'y dunay problema. Hinoon, karon nag-function ta under backup setup og na-late gani gamay, mga 10 minutos ang atong pagsugod sa atong tulumanon. Anyway, magpadayon ta sa atong programa karong buntaga. Inyo ning nakita og nabati pinagi sa Facebook Live. Inyo sad ning nadungog diha sa South Radio 104.9 kun 102.9 ang South Radio Karkar, Cebu. Diretso na ta sa mga balita nga akong giandam nga hisgutan alang kaninyo mga higala. Sa atong balitang lokal, ang kagamhanan sa siyudad sa Sugbo miandam nag 30 milyones pesos nga emergency fund. Sa ato pa nagahin sila 30 milyones pesos. Ang tumong niini mao ang pagtabang sa mga mag-uuma sa bukid. Niyam na daghang bukirang barangay ang Cebu City mga higala. Mo'y tinguha nga tabangan ini tungod kay apektado ang ilahang pananom karon gumikan ining grabe na nga init nga da sa El Nino. Karon wa pa kaayo makaboylo ang El Nino apan mingon ang Weather Bureau, specifically si Al Kiblat nga mo'y hepe sa Pag-asa dinhi sa tua. Mingon siya nga dunay posibilidad nga sa pattern nga ilang nakita posibleng mo samot pa ni ang kainit sa panahon ug mo na hinungdan nga tingalig mahubsan sa tubig ang atong mga mag-uuma og mga matay ang ilang mga tanom kundi man gani hingpit nga madaot. Posibleng dako yung kadaot, dakong porsyento sa kadaot ang mahiaguman sa atong mga mag-uuma sa nagkalain-lain nga mga tanom diha sa bukirang mga barangay sa syudad. Ang kagamanan sa syudad sa Sugbo nagahin sa 30 milyones pesos alang sa mga mountain farms gumikan ining gibanabana nga taas nga panahon sa ating init. Ilan ang paniguro daan nga matabangan sa ilang irrigation system, mga supply sa tubig ang ato mga mag-uuma diha sa mga upland barangays. At also sa media forum, ang City Agriculturist Sugbo nga si Joey Baclayon miingon nag-andam na sila sa mga kinahanglanon aron katabangan nila ang mga mag-uuma nga diliin taon hingpit nga mapildi ang ilahang pananom. Tungod kay labing dinalian na ni mga higala ang mga kabantay, labing dinalian ang panginahanglan sa pagtabang sa atong kaigsuunan nga mga mag-uuma diha. Dunay mga early warnings nga gipakita nga kining maong El Nino phenomenon makaigo gini, no? Grabe nga ting-init. Nasayod na ni mga mag-uuma unsa ipasabot kung grabing ting-init. Muuga ang yuta nya lisod na pagpananom. Dunay dili mo menos 19 ka mga hinterland o upland barangay nga apektado niini mga higala. Unya ila na ganing kuan hinay-hinay sa pag-assess ang Barangay Budlaan, Cebu City, Upland Barangay ni 51%
nga crop damage. Tagbao 45%, tabunan 42%, agsungot 42% nga damage sa ilang pananom. Karon gisusi pa usab sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo ang mga barangay Adlaon, Lusaran, Sirao, Sudlundo, Sapangdako, Buhisan, Binaliw, Busay, ang barangay ni Kapyudi, atong amigo. Apilsan nga gisusi ingon man ang barangay Tuong. Sa kinatibukan ang siyudad sa Sugbo dunay 13,000 kapin ka mga registered farmers nga nagpuyo sa 28 ka mga barangay. Unsa may gamitan ni ining gi-budget nga 30 milyones pesos karon sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo. Matud pa, nahimutang ni sa supplemental budget number 1 ug kini nga maong kwarta gitumong sa pag-ayo sa mga wa na mag-function nga mga irrigation system, pagtukod og bag-ong mga irrigation system, mga bag-ong water facility, pag-set up og mga solar-powered nga mga water pumps, mga bomba sa tubig nga dili di kuryente o dili i-connect na to sa atong mga outlet kundi solar-powered. Tuan ni magkuha og electric power sa solar, no? Unya, the city is also working on the Metro Cebu Water District to bring in mobile water filtering tanks if shortages gets worse. Pero doon na say problema ang MCWD mga higala kay kuwang ra sa demand nga panginahanglan na to sa tubig sa tibok Metro Cebu ang ilang supply karon og doon na gani mga awhag nga kinalang imbestigaron ning ano man ning kuwang ang supply sa MCWD. Pero ako nang padayonon karong taud-taud ang may tungod sa balita sa MCWD mga higala. Dugtong gihapon ni ining tubig o panginahanglan sa tubig nato nining panahon nga ting-init nya gikabalak-an pa nga mo full blast gining El Nino isip countermeasure sa hulga sa grabing ting-init ug uban pa nga mga climate related nga mga challenges. Dunay siyam ka mga irrigation projects nga gi-turn over ngadto sa irrigators associations dinhi sa Sugbo, sa syudad ug ingon man sa probinsya. Kini gitugyan sa National Irrigation Administration o NIA, Cebu Irrigation Management Office. Ang nangulo sa seremonya sa pagtugyan o pag-turnover sa NIA Region 7 mao si Regional Manager Eusebio Villamanto. Ingon man ang Bohol Cebu Siquijor Irrigation Management Office nga Division Manager nga si Engineer Martinez Soria. Apil usab niini sa maong ceremonial turnover ang mga representante gikan sa mga local government unit. Apil na ni ana ang among gipa si Garbo nga si Ma'am Gigi Sanchez kay siya man maoy consultant sa kagamhanan sa probinsya on agriculture and food. Officially, kasangga ko na kayo, we have a shared management. Pabago-bago na ang panahon, kaya ang hiling ko sana ay muling pag-igihin at mahalin ang mga bago at rehabilitated na irrigation system. Kining maong turnover ceremony mga higala sa siyam ka mga irrigation systems, gitambungan sa ako nang giingon, gitambungan sa atong provincial consultant on food security and livelihood, Engineer Griselda Gigi Sanchez, Investment Promotions Officer Paulo Uy, og representatives gikan sa mga partner agencies ug uban pa nga mga local government units. Matud pa sa NIA o National Irrigation Administration, ang pagsalmot sa nagkalain-lain ng mga stakeholders nagpakita lang sa mapadayunon nga mga paningkamot sa NIA nga ipromote gyud ang whole of government approach sa pagsuportar sa tanan nga mga mag-uuma. Ang projects turnover naglakip sa musunod nga mga irrigation systems. Communal irrigation system sa Badyan, Bayang CIS sa siyudad sa Sugbo, Kan Asuhan Small Reservoir
irrigation system sa Karkar, Aluginsan CIS dito sa Aluginsan, Cebu, Argao CIS sa Hingatmunan, CIS sa Balamban, Lamak Punod Sibugo CIS sa Pinamungahan, Manunggal CIS sa Balamban ug Matunog irrigation system sa Balamban. Kining maong mga irrigation system nga gi-award ngadto sa napo ka mga Irrigators Association, Poblasyon Banhigan, Taytay United Irrigators Association Incorporated, Samburio Irrigators Incorporated, Karkar Integrated Rice Irrigation Incorporated, Karkar United Lowlands Farmers Irrigation Association Incorporated, o Irrigators Association Incorporated, Poblasyon Tampaan Communal Irrigators Association Incorporated sa Argao, Argao Irrigation System Association, Hingatmunan Irrigators Incorporated, Lamak Punod Sibago Irrigators Association Incorporated, Manunggal Irrigators Incorporated ug Matunog Spring Irrigators Incorporated. So bag-una unya maayo nga mga Irrigators Association, buti pasabot gitarong na ning daan wa bay leaking ang mga tubo sa tubig ug mapadagayday bagyod ang tubig gikan sa supply o sa source sa tinubdan sa tubig ngadto sa mga beneficiary nga mga mag-uuma. Malipay tang magunahuna nini mga higala nga gikugihan gini sa tanan nga mga stakeholder. Gikugihan ni sa tanang mga stakeholder pinanguluhan sa National Irrigators Association. Gumikan kay dako kay ikatabang sa itong mga mag-uuma. Ilabi na nining panahon nga grabe kayo ang kainit sa panahon. Mingon si Engineer Alkiblat, ang hepe sa Pag-asa nga posibleng mosamot pa ni. So dili di ay maayo, no? Bad news. Apan buhat manis kinaiyahan wa may makabuot mag-El Nino ba o dili. Nya murag mag-El Nino man gyud. Kanang kainit sa dagat nga moabot diri sa yuta o nya parag sa kaing uwan, nya kun doon naman gani uwan kanang patak-patak ba. Unya dili dugay so dili gyud makasuhop sa yuta. Patay gihapong mga tanom sa mga mag-uuma. O nang ang irrigation systems importante kayo. Kuwang pagani ni hinaut unta nga sa umabot nga panahon madugangan pa ang mga irrigation system sa tibuok nato nga syudad ug probinsya sa Sugbo. At untak na karon mga higala 24 minutos na pasado alas 8, nagtan-aw og naminaw ka sa Tulumanon Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Kining atong tulumanon gidalit uban ang maintinguha sa atong mga main sponsors nga mao ang Lacto Puffy Worldwide Corporation, tagbuhat sa nabantog na kaayong energy drink nga Lacto Puffy. Ingon man sa Asil Laboratories ang tagbuhat og tigapud-apud sa nabantog na kaayong nga mga farm inputs, mga gamit sa mga umahan ilabi na ni atong nag-engage in organic farming. Mga pahinumdum muna. Newsline. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover.
Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, may gipiling edad. Tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Yeah. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom ni mo, ma-feel ni mo nga katong stomach disorder ni mo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan din sa imong sulok-sulok, mawagtan na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Newsline. Alas 8:30 na mga igala, balik sa atong tulumanon. Ang MCWD o Metro Cebu Water District mitugan nga kuwang silag 16,000 cubic meters. 16,000 cubic meters. Ang 1 cubic meter is equal to 1,000 liters. Sa ato pa, 16,000 times 1,000. Million liters ni ang kuwang sa MCWD sa pagkakaroon kung itandi sa demand
nato nga mga konsumidor sa tubig. Latest figures sa MCWD nagpakita nga karon do na tay total o kinatibuk-an nga daily water production nga 263,941 atong i-round up. 264,000 cubic meters. Unya kay ang atong demand 280,000 man. 280,000 cubic meters ang panginahanglan. Doon na lang tay matag adlaw nga produksyon sa tubig nga 264,000. So kuwag 16,000. Ug unya nabalakan na nini ang katawhan, labaw pa ang mga nagdumala sab sa MCWD. 30% sa ilang daily production na wagtang adto sa non-revenue water kanang kapil na tingaling mga usik ana. 30% sa ato pa almost 1/3 o ikatulo kabahin sa total production na usik lang, wa magamit sa mga tao. Pinaagi ni sa mga leak, illegal connection, ug uban pa nga system losses. Kunya na ang ipaningkamutan ro nila nga mugamay ning deficit, mugamay ning kakuwang. Kung kada adlaw kuwang tag 16,000 metros kubikos, dako ng problema. Ang labing grabing naigo nga mga sources sa tubig mao ang Haklupan facility kay mi-drop ang iyang production gikan sa normal nga 30,000 cubic meters kada adlaw, 20,000 cubic meters na lang. Tungod ni kay nagkauga ang Mananga River, kiting init na lagi. Apil na usab ang Buhisan Dam ug ang Kutkot River sa Compostela, ni-record ni og nag-decline, nagkaminos nga water production. Gumikan lagi kay nagkauga ang sapa. Tungod nining grabe na nga kainit. Ang mga namaligyag pagkaon apektado usab, gumikan kay kadaghanan nila maghuwat anang lawom ng gabi dili matuog kay mao pay iaga sa tubig aron do na sila'y magamit sa ilang pagpangluto ug pagpanghugas. So ingon ni ana ang sitwasyon kon deficit o kuwang ang tubig nga supply sa MCWD. Atol sa usa ka pagpakigtagbo uban sa media, ang general manager sa MCWD, o kini suhito ni kay media man po ni sa una, si DX Lapid, Attorney John DX Lapid. Ingon man ang Assistant General Manager for Operations, Engineer Rogelio Sarmiento, mitinaw nga wa pa hinoon makaabot og critical kayo nga level ning 16,000 nga kakuwang. Pero ug dili ni buhatan og mga pamaagi karon, posibleng mo samot pa ni kagrabe ang sitwasyon. Ang Pag-asa, ang Weather Bureau, nag-forecast nga 80% ang probability, kanang posibilidad. Nga dunay strong pagyod o mas grabe pa nga ting-init kaysa atong nahiaguman. Ang projection mao nga unya ni sa Setyembre ngadto sa Nobyembre. Unya unsa naman taron? Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre. So tulo na lang kabuan. Apan karon lang daan, init na kayo. So muna ang sitwasyon mga higala aron nga makapanganda mga atong mga tigpaminaw kung unsay kahimtang sa Metro Cebu Water District. Diha ka sa inyong mga lugar, gawas na sa franchise area sa MCWD, diha sa lagyo nga mga lungsod sa atong probinsya sa Sugbo. Okay pa ba mo? Inyong supply sa tubig, okay pa ba? Paliw katagi economic feedback. Sa laing bahin mga higala, doon ay nag-chat na ko diay, no? Na di ba kuno ko maghisgot sa labing dako nga balita sa Manila kagahapon. Ako lang ni i-summarize, murag pirmi naman tang magbalita aning mga dagkong balita sa Manila. Ang dakong balita mao nga kagahapon nag-special session kay gisugo man to ni pinaagi sa presidential proclamation ni President Bongbong Marcos Jr. nga mag-special session. So nag-special session sila. Unya na 13 na ang 12 nga mayoriya sa Senado mo na nga wa nagyoy kuan
wa na ilalis unsay majority ug nakapili na gid sila og full-fledged kanang hingpit na gyud nga Senate President, dili na Senate President pro tempore or kanang temporary nga Senate President, permanente na or kanang hingpit na gyud ang iyang titulo nga Senate President na siya, kay 13 man sila sa diha gimitunga didto si Senador Joel Villanueva. Nya human ni adto gipili nila ang mga nagkalain-laing mga chairpersons, nagkalain-laing mga committee ba. Of course, apil sila si Joel Villanueva, sila si Chis Escudero, apil sila nga nahimong mga chairpersons sa nagkalain-laing mga committee ug sakop sa nagkalain-laing mga committee ba. Ug gani si Senador Joel Villanueva mo mi-sponsor sa resolution nga nangayo nga sa labing daling panahon ang kagamhanan sa Pilipinas muhatag og hinabang ngadto sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Mao na dakong balita. Ako nandugangan pag-isgot rong taon-taon apan sa dili pa. Ako unang isgutan ning atong regional nga o regional news. Ngani ay nangayog kwentada ngano sang magsigitag brownout. Kabantay mo kay galaan nga makasinati man tag brownout, may gani kay mugbo ra no. Dili kayo tong tagtunga sa adlaw nga brownout. Mao ni ang rotational brownout gumikan kay kuwang sad. Kung kuwang ang supply sa tubig sa MCWD, kuwang sad ang supply sa kuryente sa Visayas Grid. Mao na nga si Congresswoman Janice Digamo sa Negros. Mao ni ang biyuda adtong gipatay nga gobernador sa una, Ruel Digamo. Congresswoman man niron dito sa Negros, bisan og ang Negros nahimuwag na sa ato nga Central Visayas Region, kay tuan na ni sa Negros Island Region. Pero gihapon, kaduol raman ang tumoy sa Cebu. 30 minutos raman nang biyahion sa barko ang Santander ug ang Dumaguete City sa Negros. Sa ato pa murag silingan ra gyapon nato kaayo kung unsay experience nato, unsay kasinatian nato dinhi sa Sugbo. Maura po na dito sa Negros. Kung doon ay brownout dito, naapoy brownout dire. Muna nga si Congresswoman Janice Digamo, nikuan siya, nangayo siyang investigasyon. The Visayas region is facing a severe power crisis that is triggering rotational brownouts and threatening local economies. Agig response niini kini si Congresswoman Janice Digamo nanawagan og usa ka congressional investigation aron mahibawan ngano man nga sige naman ning brownout, okay, kuwang ang atong power generation ngano man nangadaot ang mga generator unya unsa may gibuhat, giayo na ba ni uwa pa ba? Kana mo'y mga pangutana, mga basic nga pangutana nga naman, kay di man na mahimo nga naatay problema, purwisyo kaayo nato ang kakuwang sa kuryente mo na nga matagkaroon og unya, mag-brown out ta, apan wa lang tay buhaton. Kataw-katawa lang gyapon ta. Mao na nga concern ni Congresswoman Janice Digamo. Negros Oriental 3rd District Congresswoman Janice Digamo has officially filed House Resolution number 1114. Kining maong resolusyon na nawagan sa House Committee on Energy nga molusad og inquiry, investigasyon. May tungod niining kanunay lang ka problema sa mga electric grid dinhi sa rehiyon nga niresulta sa mga brownout. Gusto niyang masuta unsa maghihinungdan ini ngano man. Inon lang nga nadaot ang mga power generators. Unya, kano sa man na maayo? Doon na ba'y mga gibuhat aron maayo na? Wa ba tay gibuhat para makakuha tag-ilis sa mga naguba? Kanang mga functional nga mga power generators mo atong padaganon aron dili ta magkuwang sa kuryente. Mo na'y tumong ni Congresswoman Janice Digamo ni ato siyang pakpakan kay kitang tanan ba'y maperwisyo ini?
Okay, so muna, kuwang atong supply sa tubig sa MCWD, kuwang sa dang atong supply sa kuryente sa Visayas Grid. Nag-ingon na to ang National Grid Corporation of the Philippines nga kami tighatod rami. So kuwang ang ighahatod, jutay ra po'y among mahatod ngadto sa mga power distributors. Sama pananglita, kanang power distributor mo na ang mo instalar na tog kuryente niya mo instalar pug mga kontador, no? Sama sa VECO, Visayan Electric Company, and outside of the franchise area sa VECO naa ang si VECO 1, 2, and 3 sa atong probinsya sa Sugbo. Diya sa inyo mga probinsya kaha, sa Bohol, Buheco ba? Buunsa ba? Mao na sila yung mga power distributors. Mukumpra na sila gikan sa power generators, ipa-deliver na nila sa National Grid Corporation of the Philippines. Kaya tulo man ni kaaspeto ang naglihok para masuplayan tag kuryente. Power generator, katong nag-produce yung kuryente, pinaagi sa mga makina ba? Pinaagi ba sa kanang tubig? Na yung mga turbina diha? O mga waterfalls? Kunya, lain pa nga source sa kuryente, panalitan solar, pero wa pa man kayo na ma-develop hangtod karon din sa tua. So gasali kita nining mga coal-fired thermal plants. Apan og mo bag down, dunay guba ang mga generator, mao ni ang resulta. Kuwang ang supply sa kuryente. Di na to mapakasa sa dang NGCP kay tig-deliver man sila. Sila ra may muhatod sa kuryente paingon sa mga power distributors ug tuata magkuha kuryente sa mga power distributors. So, maayo nga ipaimbestigar ni Congresswoman Janice Digamo. Doon nagyoy congressional inquiry nganong ingon niini ang atong kahimtang kay dili ni magwanta nga sige lang tag rotational brownout usa ka oras, 2 ka oras. What if maabot na nigtagutlo tagilma ka oras nga brownout, dako nakaita og perwisyo. Ang atong takna karon mga higala 15 minutos na lang sa dili pa ang alas 9, laing hutong sa mga pahinumdom. Newsline. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanom tungod kay naigo kinis o sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang Antika Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ang Antika Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide
kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahimsog sa inyong mga tanom. Ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit, sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa Antica. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa Antica, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di ba jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Ug epektibo gyud ang Antica. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Insumo Plus, organic ka pangpatay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Insumo Plus is one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. Newsline. 10 minutos na lang mga igala, mga kabantay, sa dili pa matapos ang atong tulumanon Newsline karong buntaga. Kagahapong adlaw, mao lang ito, no? Nag-special session ang Senado. Kunya, na 13 naman tong 12.
Itong grupo ni Gatchalian, munang napili na Gis Gatchalian isip full-fledged nga Senate President. Kanya, bisan kontra siyang kabubuton si kanhi Senate President Alan Peter Cayetano, napugos na lang sa pag-concede. Apa naa siya gipasaka nga kuan. Naa siya gipasaka sa Korte Suprema. Wa pamansad aksyon ni dayon kay gahapon pamansad siya ni pasaka ni adtor sa usang adlaw. So dili pa maka-deliberate ni adto ang Korte Suprema unsay ilang desisyon. Manghilabot ba sila ni ining kasika sa Senado o pasagdan ba nila ang Senado nga museto lang sa ilahang mga panagbangi tungod kay co-equal branch man ni sa judiciary represented by the Supreme Court. So muna mga higala ang naitabo gahapon. Nagsugod sila sa ilang special session alas 9 pasado gamay. Pero scheduled to alas 9. Karon sang alas 9, adlaw Huwebes, alas 9 ang takna karong buntag. Inighuman gyud sa atong programa nga Newsline. Gikatakda na sad nga mag pre-trial conference. Niadtong usang adlaw, niadtong Pitsa 15, pre-trial brief ang schedule. Nasa ato pa, pangayuan sila sa ilahang ang masikahabig, no? Ang House Prosecutors, kini mga Congressmen Prosecutors, gipangayuan sa unsay mga ilang mga ebidensya o niya si ang kampusan ni Vice President Sara Duterte nga mo'y gipasangin lang impeachment, mo'y gikihaw impeachment, pinagi siyang abogado ni padangat sad sa ilahang mga unsay ilang mga ebidensya. Ang nihato dito sa panig o sa grupo ni VP Sara mo si Attorney Michael Fua, ang spokesperson o tigkamabasad sa Duterte camp may tungod nining impeachment. Karon sa pre-trial conference, duha man to, no? Pre-trial brief ni adtong Pitsa 15, karon pre-trial conference. Unsa may mapaabot nato karon? Stipulation of facts and simplification of issues. Ilang masighabig, prosecution ug ang defense. Ang defense kining kampo nilang VP Sara, iyang mga abogado. Ang prosecution kining grupo sa mga congressmen prosecutors. Ilang i-stipulate ang mga facts ug i-simplify ang mga issue. Unsa pay lain? Marking of documentary or real evidence and waiver of objections or admissions on evidence. Kanang ilan ang sabutan daan kaning ebidensyaha, unsa man inyo ning lalison or mo admit na lang mo anidaan aron wa na tay langan. Doon na tay waiver of objections. Unya lain pa number and identification of witnesses. Pilay gidaghanon sa mga saksi sa prosekusyon. Pila sa gidaghanon sa mga saksi sa depensa. Og ilho na nila, ilang hinganlan kinsa may witness. Kinsay witness sa prosecution, kinsay witness sa depensa. Unya, iset na nila unsay mga date sa husay, sa trial. Naasad ang proposed sequence for the presentation of evidence and possible modification of the order of the trial. Unsay sequence, unsay unahon og hisgot, unsay unahog tuki, unsang mga ebidensyaha sa bahin unsa nga articles of impeachment ang unahon, unsay sunod, and so on and so forth. Unya, laing tukion atol sa pre-trial conference karong buntag are such other matters as will promise a fair and expeditious trial of the case. Unsa pay uban nga mga matters o mga butang nga tan-awon nila tanan, no? Tanawon sa senator judges, tanawon sa prosecutors, tanawon sa depensa nga makapadali o makapahimong labing makiangayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Matud pa ni Senate Secretary Renato Bantug, kinsa mao say mahimong clerk of the impeachment court, nga
Magsugod niya sa Hulyo 6, mga higala, ang impeachment trial. Nitong Lunes, ang prosecution pinaagi ni House Secretary General Cheloy Garafil mi file sab sa pre-trial brief nga dunay 57 ka pahina. Sa samang oras, ang kampo ni VP Sara, pinanguluhan ni Attorney Michael Poa, misumiter sad sa 70 ka pahina nga brief nila, pre-trial brief sa kampo sa depensa. Matod pa sa House Prosecution Panel, kining grupo sa mga congressman nga mo'y mga prosecutors, nagplano silang mo presentar sa 30 ka mga tao as witnesses atol sa trial, samtang ang kampo nila ni Pua o ni VP Sara Duterte wa mo tugan pila gyud ang ilang specific number sa mga witnesses nga ipatawag apan mingon sila daghan. Matod pa nga kining pre-trial conference closed door. Sa ato pa sila lang. Apan dunay mga grupo sama pananglitan ining grupo sa mga batan-on nga bantay Senado. Miingon nga kinalang open sa media unta ni ang pre-trial conference aron dunay transparency. Ambot og matuman ba na, no? Musugot ba ang Senado? Ang Senator Judges? Musugot ba ang prosecution? Kining mga congressman prosecutors, musugot ba ang kampo ni VP Sara nga i-cover sa media kining ilang pre-trial conference karong buntag? Para ni atong nalimot na o wa pa gyud masayod, unsa may mga article sa impeachment, unsa may mga pasangil batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Morning musunod. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust through the systematic liquidation, misuse, misappropriation, and irregular use of confidential funds amounting to 500 million under the office of the Vice President and 112.5 million pesos under the Office of the Department of Education kay concurrent capacity man tos VP Sara kaniadto Vice President siya sa samang higayon DepEd Secretary. Lain pang article of impeachment is the culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Sa diha nga matod pa gitigom ni VP Sara ang iyang dili maeksplikar nga mga bahandi nga giingon nga wa magtukma og sa iyang gideklarar nga lawful income dito sa iyang salen. Kay giingon man nga o gipasangil man nga dako kaayo ang sud sa bank account ni VP Sara. Wa magtukma, matud pa sa ato pa wa niya itugan ang tanan. Laing article of impeachment nga iyang giatubang: bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Sa diha nga nihatag siya kwarta og mga gift, mga bayad, nag-iisip nga suborno sa ato pa bribery, ngadto sa mga opisyal sa DepEd, aron nga sila musugot na lang mula pa sa balaod o lakturo na lang ang procurement o pagpamalit og mga butang ginamit ang buhis sa mga tao. Nya lain nga kiha batok ni VP Sara mao ang culpable violation of the Constitution, high crimes and betrayal of public trust by contracting for the assassination of the President, the First Lady, the former Speaker of the House, by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. Ang katapusan sa upat ka article sa impeachment manghigala mao tong pagsulti ni VP Sara nga kung ako mamatay na sa ko'y hire nga mo pa, nga aron patyon sad, aron makabaw siya, aron patyon sad sila si President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi Speaker Martin Romualdez. So mao na mga higala ang umaabot nga tubagonon ni VP Sara. Ang impeachment trial magsugod sa
Hulyo 6. Karon pizza 18, pila na lang. Hunyo, 12 ka adlaw na lang. Punan og unom ka adlaw sa Hulyo, ika-unom nga adlaw, ika-18 nga adlaw sad. Sukad karon, magsugod na ang impeachment trial. Newsline. Dinay mga higala atong takupan, atong tapuson ang atong panaguban sa kahanginan dungan ining tulumanon Newsline. Kini inyong nadungog og nakita pinagi sa Facebook Live, live streaming sa atong Facebook page nga Bantay Radio Cebu. Nadungog sa ta sa South Radio FM station nga naa sa 102.9 MHz. Nanukan sa Pagsibya, ang iyang studio naa sa Karkar, ang transmitter naa sa Taluot, Argao. Ug ang nagatiman sa atong Sibya aron madungog dito mao ang atong technician on board nga si Ray Quijano Alquizar. Kunya si Ray Quijano Alquizar wa makapadangat sa iyahang report, wa na to madungog kay wa man ta makapadangat sad sa atong Bantay Balita ngayon uban ni Konsehal Ramsa kay doon na lagi tayo problema sa atong signal sa internet kaganiha. Nagsugod alas 6. Kunya nibalik ni nga nakuha na to alas 8:10 na mo nang dugay sa ta nakasugod sa atong tulumanon. Sangan sad sa Lacto Puffy ug Acid Laboratory. Sangan sa kong partner dito sa studio, Kinon Sinisa. Ako si Jun Carillo. Salamat sa inyong pagpamina o pagtanaw. Hangtod sa sunod di gayon. Mayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.